Jessa, POV. Kunot-noo ako nakatingin sa cellphone. Sino naman kaya itong prankster na to? Jezabel! Malakas na sigaw ang pumukaw sa pag-iisip ko. Si Nurse Martha. Sabay na tayo, anito. Saan ka nagpunta kahapon? Bigla ka na lang nawala. Usually tumatambay ka pa pagka-out mo na. Tanong nito habang naglalakad kami pasok ng hospital. Nainip ako kaya umuwi na agad ako. Ngayon ka pa nainip kung kailan sabay ng shift niyo ni Doc Alexus. Ano naman kung sabay kami? Baliwala akong sagot. Wow ha, kunwari ka pang hindi excited kay #boyfriend mo. Teka, bagong kulay ba yung buhok mo? Anito't sinipat-sipat ang buhok kong nakapusod. Nakatali palagi ang buhok ko sa trabaho kaya wala namang makakapansin ng pagbabago. Oo, nagpagupit din ako. Sobrang haba na eh. Nasa tapat na kami ng locker room. Natanaw ko si Alexis sa hindi kalayuan. May kausap itong pasyente. Napatingin siya sa akin, samantalang dire-diretso lang akong papasok sa locker room. Kung dati-rati hindi ako magkamayaw sa pagkaway sa kanya, o kaya tatakbo ako palapit, ngayon wala na ako nararamdamang kahit anong excitement sa pagkikita namin. Kahit ako ay nagtataka sa nararamdaman ko. Ibinaba kong aking pride para sa kanya tapos makikita ko lang na nakikipaghalikan siya sa babaeng nang iwan sa kanya sa napakahabang panahon. Ganong kabilis lang na bumigay siya sa ex niya, samantalang halos magmakaawa na ako at kung ano-anong kabaliwan na ang ginawa ko para lang pansinin niya. Tama si Alexus, sinasayang ko lang ang oras ko sa kanya. He's not worth my time. Hindi naman magic na basta na lang mawawalang pagtingin ko para sa kanya ng ganong kabilis pero napagod na rin ako na suyuin siya. Pinasok ko ang aking mga gamit sa locker room at saka lumabas upang magtungo na sa nurse station. Paglabas ko ng pintuan, ninadatnan ko si Alexus na nakatayo sa labas. Nilagpasan ko siya at dire-diretso lang ako sa paglalakad. Jessa, pwede ba tayo mag-usap? Anito. Yes, Doc. Ano kailangan mo? Magalang kong tanong sa kanya. Hindi nakawala sa aking paningin ng pagkabigla nito na magsalita ako. About sa nakita mo kahapon sa opisina ko. Doc, huwag kang mag-alala dahil hindi naman ako tsismosa. Hindi ko ipagkakalat ang nakita ko. Hindi rin ako nangihimasok sa private life ng ibang tao. Sad ko saka tinalikuran ko na siya. Maglalakad pa sana ako nang hawakan niya ako sa braso. Jessa, nasa trabaho tayo, Doc. Baka mamaya tayo naman ang machismis niyan. Ayoko may issue sa katrabaho. Pwede pa kitanggal ng kamay mo sa braso ko? Kitang-kita kong pagkagulat sa mga mata ni Alexus at wala sa sariling binitawan niya ang aking braso. Sinamantala ko yun at tuloy-tuloy na humakbang palayo sa kanya. Napakasarap sa pakiramdam na nawala ng kahibangan ko sa kanya. Mahal ko pa rin si Alexus pero hindi na ako nasasaktan dahil pinakawalan ko na siya. Pati ang sarili ko'y pinapalaya ko na. Nakakapag-isip na ako ngayon ng tuwid. Na-realize ko kung gaano ako naging childish at immature sa pakikitungo kay Alexus. Kung isa akong karakter sa telenovela, ako yung obsessed na kontrabidang habol ng habol sa bidang lalaki. Pero dahil buhay ko to, syempre akong bida sa isip ko yung ako yung kawawa. Pero ngayon bukal nasa loob kong tanggapin ang desisyon niya. Kung tutuusin wala naman siyang naging kasalanan. Hindi niya ako niloko dahil sa una pa lang ay naging tapat naman talaga siya sa akin. Nagpapasalamat nga ako dahil hindi niya sinamantala ang kahinaan ko. Kaya naman wala akong makapanggalit o bitterness para sa kanya. At mamaya kapag may pagkakataon ay magsasorry ako sa mga ginawa kong pamimilit at pambablackmail sa kanya. Basta masaya lang ako para sa aking sarili na finally, nakawala na ako sa kanya. Napakagaan pala sa pakiramdam. Parang gusto ko tuloy mag-celebrate. Wow, mukhang masaya ka yata ngayon ha? Bungad ni Ate Luz. Umaga na rin ang shift nila ngayon. Maluwang akong umiti sa kanila. Naman, talo ko pang tumama sa loto. Masaya akong sabi. Bakit? Napasagot mo na ba si Doc Alexus? Tanong ng isa sa kanila. Hindi no, nagjo-joke lang naman ako tungkol kay Doc. Kayo naman siniseryoso yung masyado. Tugon ko. Kita ko sa mukha ng mga to na parang nalaglag ang mga panga nila. Mukhang nagulat na maririnig sa akin ang mga salitang binitawan ko. At dahil masaya ako ngayon, malilibre ako ng lunch mamaya. Pero tayo-tayo lang ha, hanggang dito lang ang budget ko eh. Uy, si Jezabel, wala nang bawian yan ha? Oo naman, see you mamaya sa karinderiya ha? Nagtungo ako sa aking trabaho.
Mabilis lumipas ang oras at maya-maya lang ay tanghalian na. Katulad na napagkasunduan, ay ililibre ko sina Ate Luz at 4 ko pang katrabaho ng lunch sa karinderya sa labas ng hospital. Halos sabay-sabay kaming dumating doon at umorder ng kakainin. Palibhasa ay tanghalian na kaya maraming empleyado ng hospital ngayon ang kumakain. Ito ang pinaka-busy na oras sa kainang ito. Jezabel, yung dream boyfriend mo dito rin kakain, ani Nancy. Sabay-sabay kaming napatingin sa nginuso nito. Si Alexus, papasok ngayon dito sa loob. Hindi kami talon magkaibigan lang kami ni Doc, pagtatama ko. Umamin ka nga Jezabel, may boyfriend ka na Tanong ni Ate Luz. Nagtataka naman ako napatingin sa kanya. Anong boyfriend? Tanong ko sa kanya. Dati okay lang sa'yo mag-joke tungkol kay Doc pero ngayon parang natatakot ka siguro na makarating sa boyfriend mo yung mga pag-joke-joke mo. Ate Luz, no boyfriend since birth po ako. Tugon ko. Hindi ko pwedeng i-consider na boyfriend si Alexus. Biruan lang yung namagitan sa aming dalawa at hindi matatawag na relasyon. Napakislot ako nang umupo si Alexus tabi ko at nilapag sa lamesang tray ng pagkaing dala nito. Hi Doc, bati ng mga kasamaan ko sa kanya. Hi Doc, nakibati na rin ako. Pansin ko na ilang segundo tong napatingin sa akin pag ko ay ibinalik ang atensyon sa pagkain. Ang humble talaga ni Doc. Kahit sobrang yaman, dito pa rin kumakain sa simpleng kainan. Ani Judith, naagaw nitong atensyon ni Alexis at lumingon sa kanyang lalaki. Sinasabayan ko lang kumain ng girlfriend ko. Baliwal na nitong sagot habang tuloy lang sa pagkain. Nalaki ang mata ko dahil sa sinabi nito. Natahimik naman ang paligid at lahat sila ay nagtinginan sa akin. Seryoso ka, Doc? Hindi ka nagbibiro? Hindi makapaniwalang tanong ni Ate Luz. Bakit naman ako magbibiro? Kaswal na tugon ni Alexus. Ikaw Jezabel ha, kaya ka pala ng libre dahil kayo na ni Doc. Nagsiselebrate ka na hindi mo malang sinasabi kung bakit. Ani Nancy. Hindi, itatanggi ko sana, ngunit pinutol to ni Alexus. Nilibre mo sila? Oo, pero okay, eat all you can. It's my treat, saad ni Alexus. Nang tignan ko siya ay nasa pagkain ng muli ang atensyon nito. Nagjo-joke lang siya, magkaibigan lang kami. Pagtutuwid ko sa sinabi ni Alexus. Patawa naman itong si Jezabel, nagde-deny pa. Hindi talaga, magkaibigan lang kami, giit ko, walang pumapansin sa akin. Mas madali silang maniwala kay Alexus kaysa sa akin. Hindi naman ako natutuwa sa ginawa ni Alexus. Kung kaming dalawa lang dito'y baka nahampas ko na siya. Hindi ako bastos para murahin siya sa harap ng mga kasamahan ko. Kumain ka na Han, lalamig ang pagkain mo. Ani Alexus na tuloy-tuloy pa rin sa pagkain. Han! Nalaki ang mga mata ko sa sinabi nito. Ang sweet! Kinikilig na sabi ni Nancy. Hindi niya ako Han! Mabilis kong tugon at nilingon ko si Alexus. Huwag mo nga akong tawagin ganyan. Protesta ko kay Alexus na hindi man lang ako sinulyapan. Nahagip ng mga mata ko ang nginitian ng aking mga kasamahan. Napubuntong hininga na lang ako. Kahit siguro mamilipit ako sa kakatanggi ay si Alexus lang talagang paniniwalaan ng mga to. Nang matapos kaming kumain ay si Alexus ang nagbayad ng lahat. Sabay-sabay kaming bumalik sa ospital. Ngunit napansin ko na lang na humiwalay talaga sa paglalakad ang mga kasamahan ko. Gusto ko sanang sumabay sa kanila, ngunit pinagtutulakan nila ako pabalik kay Alexus. Ano ka ba Jezabel? Kung kailan napasagot mo na si Doc, saka ka pa nahihiya, ani Ate Luz. Hindi naman kasi totoo. Nagpapaniwala naman kayo sa kanya. Kilala namin si Doc, hindi siya nagbibiro sa mga bagay na ganyan. Sige na't baka magalit pa sa amin ng boyfriend mo. Sabihin inaabala ka namin. Sabay tulak sa akin ni Ate Luz na may panunukso sa mga mata. Paglingon ko ay nasa likod ko na si Alexus at mabilis nitong nahawakan ang kamay ko. Hindi na ako nagmatigas. Nagpaiwan na lang ako para kausapin na rin ang masinsinan si Alexus. Ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Galit na baling ko sa kanya. Alin dun? Lahat. Hindi tayo mag-boyfriend at wag mo kong tatawaging Han kahit kailan. Mariing sabi ko dito. May kasunduan tayo, baka nakakalimutan mo. Noong isang araw ka pa nakipag-break sa akin, baka nakakalimutan mo. Hindi ka pumayag, baka nakakalimutan mo. Bahala ka nga sa buhay mo. Pang-7 araw na ngayon, enjoy while it lasts. Sarkastikong sabi ko at tinalikuran siya. I'm not ending it yet. Hanggat hindi ako maayaw, ako pa rin ang boyfriend mo. Napahinto ako sa sinabi nito. Ang kapal na mukha.
Nilingon ko siyang muli, sarkastiko akong ngumiti sa kanya. Ah, parang kayo ng ex mo. Kahit ilang taon nang naghiwalay, hindi ka pa rin umaayaw? Natigilan to sa sinabi ko. I told you, I can explain. Anito na makabawi. No thank you. Wala naman akong pake. Wika ko. Tatalikuran ko pa sana siya na may pumukaw sa usapan naming dalawa. Paglingon ko'y nakita ko si Sky na papalapit. Kumuway pa to. Lovely! Malakas sa tawag nito sa akin. Lovely? Gulat na sabi naman ni Alexus. Lovely! Nalalaki mga mata nitong nakatingin kay Sky na ngayon ay nakalapit na. Sunod ay tumingin ito sa akin. Inirapan ko siya pagkuway ngumiti ako kay Sky. Hi Sky! Bati ko sa kanya na makalapit na to sa amin. Hi love! Maliwala sa mukha nitong nakangiti sa akin. Saglit na sumulyap kay Alexus na marinig ang boses nito. What did you say? Bakit tinatawag mo siyang love? Kunot nung tanong ni Alexus kay Sky. Ano naman ngayon sa'yo? Masungit kong sabi. Ano bang pakialam niya? Why? Giit ni Alexus na mukhang hindi titigil hanggat hindi nasasagot ang tanong niya. Tumawa si Sky sa naging reaksyon ni Alexus. Her name is Lovely, ani Sky. And si Alexus na kunot noo pa rin. I asked her if I can call her love and she said yes. Paliwanag ni Sky. Bumaling to sa akin at ngumiti. Kunot na napatingin sa akin si Alexus. Hanggang kailan ba niya ako kukunutan ng noo? Kung tutuusin ay ako naman dapat ang gumagawa nun. Diyan na kayo, paalam ko sa dalawa. Love, sabay na tayo. Shift ko na rin naman, pahabol ni Sky. Nagtaka ako sa sinabi nito. Dito din siya nagtatrabaho? Dito ka nagtatrabaho? Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang malakas na nagsalita si Alexus. Stop calling her love. Pareho kami napatingin kay Sky kay Alexus. Madilim ang mukha nito. Ano bang problema nitong kapal muks na to? She's my girlfriend. Ayaw kong tinatawag mo siyang ganon. Napangiwi ako sa sinabi nito. Napatingin naman sa akin si Sky. Pagkuway si Alexus naman ang tumingin. You said, she's like your baby sister, ani Sky. She's my girlfriend, naring sabi ni Alexus. Wala na kami. Sadkot muli na ako naglakad. So, siya pala yung sinasabi mong boyfriend mo na walang gusto sa'yo? Ani Sky na nakasunod sa akin. Dito ka ba nagtatrabaho? Taka kong tanong. Nasa kanang side ko na siya ngayon at sumasabay sa aking paglalakad. Yup, kasi simula ko lang, wika ni Sky. Who said I don't like her? Boses ni Alexus na nasa kaliwang side ko na pala. Napapikit ako dahil ayaw niya na kaming tantanan kaya mas lalo ko pang binilisan ang paglalakad. Napatigil lang ako sa paglalakad nang hawakan niyang aking kamay. Mabilis ko namang binawi yon. Ilayo mo nga yung kamay mo sa akin. Baka saan mo pa hinawak yung pagkatapos ko kayong iwanan ng girlfriend mo kahapon sa opisina mo. Kadiri! Pagpoprotesta ko. Mabilis na hinawakan muli ni Alexus ang braso ko upang ilapit sa kanya. Saka mabilis na bumulong. Wala akong ibang hinawakan kahapon. Maliban na lang kagabi nang mag-shower ako. Pagkatapos ko makapanood ng live show sa kondo mo. Pabulong na sabi nito. Gets ko na kaagad ang ibig nitong sabihin. Pinamulahan ako ng muka. Mabuti na lang at mahinang pagkakasabi nito kaya hindi narinig ni Sky. Malakas kong tinulak si Alexus. Utang na loob Alexus, hindi na nakakatuwa yung mga pinagagagawa mo. Matalim ang tingin ko sa binato ko sa kanya. Patakbo kong lumayo sa kanilang dalawa at bumalik na sa loob ng hospital. Pilit ko nang kinakalimutan yung nangyari kagabi. Tapos pinapaalala pa niya. Hindi ba siya marunong makaramdam? Hindi ko nga alam kung ano ba talaga tong kawirduhang ginagawa ni Alexus ngayong araw na to. Nung isang araw lang pinapaiyak niya ako. Ngayon naman ay naiirita at pinapahiya niya ako. Mabuti na lang at di ko na siya muling nakita pa hanggang sa matapos ang shift ko. Sa bagay, lagi naman tong busy. Bukod sa pagiging doktor ay tumutulong din to sa pamamalakad ng mga hospitals ng pamilya nila. Nang matapos ang shift ko ay dumiretso na ako ng labas. Hindi na ako dumaan pa sa pwesto ni na Ate Luz. Iba naman talaga yung pwesto nila, doon lang ako dumadaan dati dahil kay Alexus kaya kahit malayo at ibang daan nito ay sinasadya ko pa rin araw-araw. Ngayong nagising na ako sa kahibangan ko ay wala na akong dahilan para magtatambay pa sa lugar na yon. Iniba ko man ang aking direksyon ay nakasabay ko naman ang grupo ni na Ate Luz sa labas ng hospital habang nag-aabang ng masasakyan. Malayo pa lang ay masaya ng mga to na nakaabang sa akin. Natatawa na rin ako kahit wala pa man silang sinasabi dahil mukhang hinihintay talaga nila ako.
para gawin akong pulutan sa kanilang biruan. Tumabi kayo, baka maapakan niyo yung buhok ni Jezabel. Ang haba ng hair niyan ngayon, kantsaw ni Lily pagkalapit ko. Akalain mo nga naman sa sobrang tiyaga mo napasagot mo rin si Doc Alexus. Shampoo reveal naman dyan oh, dugtong pa ng isa sa mga nurse. Magbabaon na rin ako ng maraming pick-up lines, mukhang effective eh. Baka magamit ko kay Dr. Anderson, ani Judith. Sabay-sabay pa silang nag-apiran at kinilig ng banggitin ang pangalan ng doktor na hinahangaan. Jezabel, congrats ha. Akala ko talaga joke-joke mo lang na mapasagot si Doc, ani Nancy. Hindi naman kasi totoong kami. Muli kong pagtatama sa mali nilang akala. Sinusubukan ko pang magseryoso para alam nilang hindi ako nagjo-joke lang. Bakit ba dinideny mo? Nantarang ka na nga nanligaw dati tapos ngayon todo deny ka naman kung kailan kayo na. Tanong ni Ate Luz na mukhang hindi man lang binili ang aking pagseseryoso. Kasi hindi po talaga totoo. Nagbibiro lang naman ako dati. Magkaibigan lang talaga kami at imposible pong maging kami. Giit ko. Nakakatawa lang dahil dati-rati pinagpipilitan ko sa kanila na kami na ni Alexus. Hindi ba talaga kapanipaniwala kapag ako yung nagkakwento? Samantalang si Alexus isang sabi lang niya, pinaniwala ang paniwala na silang lahat. Mahirap din pala na nakikilala nila ako masiyahin at palabiro. Lagi na lang nilang iniisip na nagjo-joke lang ako. Judging sa itsura ni Doc kanina, mukhang hindi siya nagbibiro. Patuloy ni Ate Luz. Ganun lang po talagang mukha noon, busangot, akala mo seryoso. Sagot ko, natawa si Ate Luz sa sinabi ko. Magsasalita pa sana to nang dumating ng jeep na sasakyan nila. Nauna nang umalis ang mga to. Naiwan ako mag-isa na nag-aabang ng masasakyan. Ilang sandali pa'y natatanaw ko ng paparating na jeep kahit malayo pa to. Kabisado ko ng mga pampasaherong sasakyang dumaraan dito araw-araw. Kaya alam kong ito nang hinihintay ko. Huminto ito sa kabilang kanto upang magbabat sakay ng mga pasahero. Sa puntong yon ay may magarang sasakyang huminto sa hindi kalayuan. Kilalang kilala ko yon. Ito lang naman ang sasakyan ng lalaking dati kong kinahuhumalingan. Ako bang sadya niya? Sa isip-isip ko. Hindi naman sa nag-a-assume ako pero dahil sa mga pinagagawang kawirduhan ni Alexus ngayong araw na to, ay hindi na ako magtataka kung ako ba talaga ang sadya niya kaya siya naririto ngayon. Naago naman ang pansin kong jeep na huminto sa aking tapat. Ito na yung hinihintay ko kaya kagad akong sumakay dahil ako lang naman ang pasaherong nag-aabang ay agad na rin itong umalis. Muli ako napalingon sa sasakyan ni Alexus at nakita ko siyang kalalabas lang mula sa pintuan ng kanyang sasakyan. Habol nito ng tanawang jeep na aking sinasakyan. Sa pinakalikod ako nakaupo kaya kita ko siya at alam kong kita niya rin akong nakatingin sa kanya. Napapaisip na lang ako. Ano ba talagang nangyayari sa kanya? Dumating lang ang ex-girlfriend. Nabaliw na itong si Alexus. Alexus POV. Saglit akong tumingin sa aking relo. May 30 minutes na ako nakapark hindi kalayuan sa condominium. Nasa tingin ko'y sapat ng oras na ito para paghintayin siya. Kinuha kong aking cellphone at nag-type. Nang matapos na ako'y pininindot kong send button. Napangiti ako dahil ilang segundo pa lang ay nakareceive na kaagad ako ng reply. Pababa na raw siya. Hindi ko muna tinago ang aking cellphone dahil may kailangan pa akong tawagan. May hinihintay lang ako. Wala pang 5 minuto ay lumabas na sa building ang taong inaasahan ko. Halatang nagmamadalito at kitang-kitang excitement sa kilos at mukha nito. Hindi ko mapigilang mapangiti. May tinawagan na muna ako at mabilis naman tong sinagot. Andyan na siya, yung nakadilaw na t-shirt. Wika ko sa aking kausap. Okay boss, sagot sa kabilang linya. Matapos ko marinig ang sagot nito, ay tinapos ko na ang tawag. Nakita kong pumarada sa harap ng condominium ang taxi na minamaneho ng driver. Nakausap ko sa cellphone. Maya-maya pa'y sumakay ng taong tinuro ko sa kanya saka sumibat ang sasakyan. Sinundan kong taxi hanggang sa makarating to sa destinasyon. Maya-maya pa'y bumaba ng sakay nito. Pumarada ako sa hindi kalayuan. Nang masiguro kong nakapasok na to sa loob ng mall ay bumaba na rin ako upang hindi siya mawala sa aking paningin. Hindi niya ako namalayan dahil nakadistansya ako sa kanya at natatakpan din ako ng iba pang mga tao na naglalakad sa mall. Dire-diretso siya sa paglalakad hanggang sa makarating dito sa kanyang pupuntahan. Luminga-linga to kaya mabilis ako nagkubli upang hindi niya ako makita. Nang hindi niya makitang hinahanap ay naupo ito sa malapit na bench. Makikitang excitement sa kanyang mukha kahit ilang sandali pa'y mukhang naiinip na rin to. Naghintay ako ng 20 minutes saka pa lang ako lumapit sa kanya.
Natanaw niya agad ako, umaliwala sa mukha niya at nangislap ang mga mata. Nakakahawang pagiging positibo ng aura niya. Nang mas malapit na ako'y namewang ito't halatang halata akong nagpapanggap na galit. Alam ko namang sobrang excited to kanina pa dahil napaka-obvious niya. Gusto ko tuloy matawa. Ang tagal mo ha, ani Jessa. Nilagpasan ko siya at nagpanggap akong abala na tumitingin sa mga movie posters sa harap ng sinihan upang hindi mapatingin sa kanya at mapatawa. Kailangan ko ipakita kay Jessa na hindi niya kuha ang aking atensyon. Naging abala ito sa kanyang telepono at hindi na malayo nakabili na ako ng movie ticket. Sinadya kong horror ang pelikulang panonoorin namin dahil nandito ako, hindi para magpa-impress sa kanya. Kailangan ko ipakita kay Jessa na hindi ako interesado na palalimin kung anumang meron kami. Hindi ito makakatulong sa kanya. Kahit direkta ko siyang tanggihan, hindi niya ito nakukuha. This time ay kailangan na niya maramdamang kahibangan lang ang ginagawa niya. Nakakapanghinayang kung sasayangin lang na isang kagaya ni Jess ang kanyang oras para sa lalaking kagaya ko na walang ibang interest kundi ang karir at magpatakbo ng kumpanya. Kahit 30 years old na ako'y wala pa akong balak pumasok sa isang seryosong relasyon. Oo nga, nagkaroon ako ng mga girlfriends, lahat yun ay alam kong panandalian lamang at hindi magtatagal. Walang ligawang nagaganap, basta nagiging kami na lang. Sa panahon ngayon, hindi na usong ligawan. Isa pa sa dahilan kung bakit pilit kong dinidiscourage sa Jess ay kaibigan at nakababatang kapatid lang talaga ang tingin ko sa kanya. She's too young for me. Hindi lang dahil sa edad at itsura nito, kundi para din tong bata ko umasta. Baka sa halip na girlfriend ang makuha ko ay mag-alaga lang ako ng nakababatang kapatid. Napapagtiyagaan ko lang ang kanyang kabaliwan dahil napapatawa niya ako palagi. Sino ba namang hindi natutuwa sa kanya? Everybody thinks she's very funny and adorable. Para siyang keychain na pwede mong ibulsa dahil sa kakyutan. I really like her cause she's bubbly, cute, and funny. Pero hanggang doon lang talaga ang tingin ko sa kanya. Halatang halata ang pagkadismaya sa mukha niya nang malamang horror ang papanoorin namin. Horror? Nakangiwi nitong tanong. Bakit? Ayaw mo ba ng horror? Painosente kong tanong. Matapos ko magtanong biglang nag-ibang reaksyon ng mukha niya. Horror? Paano mo nalamang paborito kong horror? Ang sweet naman ng boyfriend ko, ani Jessa na halatang napipilitan. Nais kong bumanghalit ng tawa dahil sa nakuha pa nitong ngumiti ng ubod ng tamis. Ayaw niya talagang sumuko. Akala naman niya ay magaling siyang magpanggap pero halatang halata siya. Napapikit na lang ako at pigil na pigil ako sa pagtawa. Para talaga siyang bata. Habang nanonood ilang beses siyang sumigaw at nagbitaw ng mga unfiltered words kapag nagugulat. Nang sitahin ko siya ay tumahimik na lamang ngunit ako naman ang kinulit niya. Akin na kamay mo. Anito na ikinagulat ko. Binantaan pa niya ako na halikan ako na alam ko namang hindi niya gagawin.